Do you agree? So it's how you capture the imagination, di ba? You create that positive environment. Di ba? Tandaan nyo ha, positive, it's free. Positive, may bayad. Negative, libre pala yan. Pero positive, may bayad. Magbasa lang kayo ng front page, headline ng mga newspaper, di ba? Bad news is always good news in journalism. Do you agree? Kahit weather bureau, kahit mostly sunny, uunahin nila partly cloudy. Traffic light, sa halip na stoplight, ang tawag nila, stoplight, not go light. Realtor, do you have a weekend or do you have a strong end? Do you have a weekend or a strong end? Strong end, yun ang bentahan eh. Tripping, do you agree? Nanggaling ho ako sa Mindanao. Alam mo, sabi ng mga bata ron, yung Muslim, do not call us badjaw. Because badjaw, begging. Call us good jaw. Because we are selling mga bagay doon. So do not call us badjaw. Call us good jaw. You see, from them, matututo tayo how positive yung kanilang perception. And finally, the last attitude. Sige, let's fill up. Anong pinakamahirap gawin ho? Pagbunot ng pera, di ba? Sa closing, when we are trying to close the transaction, anong na-encounter natin? What's the image? What's the attitude? The word fear. Do you agree? Of making bad decision. Baka magkamali eh. Kaya have you noticed yung mga kliyente natin? Masyadong maikli ang kamay at saka masyadong ang bulsa malalim. Pagka-closing na, because baka magkamali, they fear of making bad decision. Kaya those who survive the past 2 or 3 years, sabi natin, yun ang pinaka-challenge for the salesperson. Sino yung nag-survive? Sabi nga ho ni Dr. Rocano, ang nag-survive, yung gumamit ng Filipino values. Ano yun? Kuripot. O, diba? Ano yung kuripot? Judicious management of scarce resources. Nagkahirapan yan, last 2 to 3 years. But kung magaling ka sa financial management, magaling ka. Sabi nga nila, sino ba ang kuripot? Ilocano, Tagalog, o Bisayan? Sa palagay nyo, sino mga kuripot? Ilocano, Tagalog, o Bisayan? Sabi ni Dr. Rocano, what's their spending habits? An Ilocano will spend what he earned yesterday. A Tagalog will spend what he earned today. A Bisayan daw will spend what he will earn tomorrow. O, nagalit to ang mga wadya mo, mga Bohol, Cebuano. Sabi niya, objection. Kung gusto niyong malaman kung sinong kuripot, representative from Ilocos, representative from Bohol. So, may representative kung sinong pinakakuripot. Test 1. Bigyan mo ng bagong pamaypay. Binigyan ng bagong pamaypay yung Ilocano. Alam mo ang ginagawa nila pag may bagong pamaypay? Dahan-dahan lang. Bakit? Baka masira. Okay, representative from Bohol, bigyan ng bagong pamaypay. Yung muka ang ipinapaypay. So they were exonerated, di ba? Test 2. Bigyan natin ng test 2. Tingnan mo sa restaurant kung anong ulam yan sa pagkain. Tingnan, Ilocano, anong ulam? Dinengdeng. O, di ba? Gulay. Tingnan mo naman ang Boholano kung anong ulam. Kumuha ho ng ginamos, dilis. Tapos itinali. Yung tali ho, eksakto sa kanin. So, hindi ho nauubos. Ay, talagang magaling. So, anong nangyari ho? Maraming pera ang Cebuano, maraming pera sa Ilocos, naging magkaibigan sila. So, na past 3 years, sila lang ho makaka-afford mag-travel. So, nag-travel ho yung Boholano at saka Ilocano. Pag-travel ho nila sa Switzerland, alam mo, matipid pa rin eh. Tihik pa rin. Sa halip na sumama sa tour organizer, nagsuroy-suroy, nagpasyal on their own place. Ay nawala ho. Ay obligation ho yan ng mga tour organizer. Hinanap, hindi ho nakita. Gumawa ng search and rescue, hindi rin ho nakita. Binago ho ang strategy. Sabihin na lang natin, taga Red Cross tayo. So pumunta. Pedro, we are from the Red Cross. Where are you? Pedro, mamaya narinig ho. Nandun ho pala sa kuweba. Narinig, Pedro, we are from the Red Cross. Where are you? Nung narinig yung Red Cross, nagsalita. Sabi niya, go away, get out. I have already donated last year. Go away. O at least, di ba, na-recover. Ay para hindi magdemanda, ang ginawa ng tour organizer, binigyan ho ng side tour to America.
Pagdating ho ng New York, alam nyo, Sunday, very religious, sumimba ho sila. Ayun palang mga simbahan ho sa Amerika, high-tech. Pag sinabi nung pare sa Bronx, you know, I want to build a church sa Bronx, New York. Who wants to donate? Pag sabi niyang who wants to donate, he will push a button. Pag push niya ng button, lahat ho ng silya nag-ground. So everybody will say, I will donate. So sabi niya, okay, I want to build a church sa Bronx, New York. Who wants to donate? Pak! And everybody say, I will donate. Alam mo, headline, New York Post, the following day, 2 Filipino died of electrocution. So, ladies and gentlemen, I'm sure with our product, hindi naman ganong klaseng kliyente ang ating bebentahan. So, yun ang ibig sabihin ng buyer-based selling. Basahin nyo yung kanilang mga attitude, baguhin nyo yan. If there is an attitude of rejection, you are not accepted yet. If there is an attitude of indifference, hindi mo pa nakukuha yung kanyang interest. If there is an attitude of doubt, kulang ka pa sa evidence, belief. If there is an attitude of procrastination, you haven't built the desire to buy now. And if there is an attitude of fear, you haven't built confidence. So what is confidence? Sabi nga ho ni Dr. Rocano, tiwala. Kung ikaw ay wala kang tiwala sa produkto, lalo na ang kliyente, walang tiwala sa iyo. Kaya as an ending, sabihin nun natin yung sinasabi ni Dr. Rocano. Kapag may tiwala sa sarili, sige po, kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin. Masigla ang damdamin. Kahit anong kota, kakayanin. So yun ho ang kailangan natin. We must be confident, tiwala. We must be enthusiastic, laging masigla, and we must be competent, meaning skillful, then mahusay tayo. We will deliver an excellent performance. Hello? Hi. Hoy! Thank you very much, and let's give a round of applause to all of us. Thank you.